kapighatian sa iyong banal na Espiritu. Patawarin mo po kami, Amang Iskopos, sa lahat ng aming mga pagkakasala, sa isip, sa salita, at sa gawa. Kinusaman po ito, hindi patawarin mo po kami. At maging marapat kaming bahagi ng isang banal na katawan ni Kristo bilang si Kristo ang aming ulo at siyang naming marapat sundan bilang daang matuwid patungo sa katotohanan at buhay na walang hanggan. Amang Iskopos, samot dalangin din po namin sa araw na ito ay ang kagalingan ng karamdaman ng aming kapatid na si Eleserio P. Mongo. Samot dalangin din po namin ang kaluwalhatian ng kaluluwa ng mga kapatid na nagsipanaw na sa buhay na ito na sina Susana Ramos, Natalia Magalso, Remedios Loresto, at Felix Loresto. Amang Iskopos, dapitin mo po sila, bigyan ng kahabagan ang may karamdaman at kaluwalhatian ng kaluluwa ng mga kapatid namin na aming sinasamo sa araw na ito sa iyong harapan, sa iyong pagkadiyos, sa pagdiriwang namin ng ika-31 taong anibersaryo ng pagkatatag ng iyong Ministeryo at Ilaw dito sa lugari ng Balagtas. Amang Iskopos, amot dalangin din po namin na ang mga may karamdaman ay yung mabigyan pa ng kalunasan, lalo na sa espiritual na karamdaman, upang ang bawat isa ay may silang nasa tubig at sa espiritu at maging matagumpay para makamit ang alay mo sa aming buhay na walang hanggan, katawang panglangit na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anumang uri ng pamaraan. Amang Iskopos, samot dalangin din po namin na yung gabay at pamatnubay huwag mawawalay sa amin na yung mga lingkod at hirang sa ika-3 misteryo ng iyong pagka-Diyos sa iyong taglay na bagong pangalan sa Espiritu at katotohanan, Iskopos Kalinisan. Tulungan po kami at gabayan na ito yung mapagtagumpayan namin na may palaganap sa buong kalupaan. Hindi lamang dito sa Pilipinas na yung bagong Jerusalem, kundi sa iba't ibang panig pa ng daigdig. Amang Iskopos, samot dalangin din po namin na may pagkaloob pa rin ang iyong gabay patnubay sa Pangulo ng Bansa na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mapanghawakan mo po, Amang Iskopos, ang puso at isipan ng aming Pangulo upang sa lalabi na panahon ng kanyang panunungkulan bilang ama ng bansang Pilipinas ay magkaroon pa ng katuparan at kaganapan batay sa kanyang mga pangarap para sa iyong bagong Jerusalem at sa iyong pagka-Diyos ay inisamurian namin na mahumalili sa aming Pangulo na si Rodrigo Duterte ang karapat-dapat na lumuklok bilang ama sa susunod na halalan o sa darating na halalan ay maluklok ang iyong hinihirang at kinalugdan na maging Pangulo ng bansang Pilipinas upang patuloy na may saayos ang iyong bagong Jerusalem at ang iyong bayan na iyong tinawag at hinirang sa huling panahon ito ay magkaroon ng katarungan, kapayapaan at kapanatagan sa buhay na ito, masama na po ang kasaganaan na binimithi ng bawat isa. Hindi lamang sa espiritual, kundi sa material, ay maramdaman namin ang iyong pagmamahal at paglingap upang kami ng mga nagtitiis ay mahango na sa hirap, sakit at pagbata. Amang Iskopos, ang samot dalangin po namin ito ay aming pinapahatid sa iyo sa araw na ito ng aming pagdiriwang na ika-31 taong anibersaryo ng pagkatatawag ng iyong Ministeryo at Ilaw dito sa bayan ng Balagtas, lalawigan ng Bulacan. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming Panginoon at tanging tagapagligtas at sa kaparihan ng iyong banal na Espiritu at banal na pangalan, Iskopos Kalinisan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Gabay at pagmatnubay, biyaya at pagpapala ni Amang Iskopkos ay sumasa atin sa umagang ito. Maraming salamat po, Amang Iskop. Upo po kayo, mga kapatid. Bago tayo kumain ng pagkain, nais nating dumaan sa ating bibig, tumuloy sa ating tiyan, at ito'y dinudumi sa tamang panahon. Ay pagyamanin natin muna sa pagkakataong ito, paano natin bubusugin ang ating kaluluwa. Ang pinakapangnamnam ng ating kaluluwa sa pagkaing espiritual ay ang ating isipan. Kasama ang ating pandinig, mga minamahal na kapatid, at kasama rin ang mata kung kayo may mga dalang kasulatan. At ito ay kinakailangan hindi pinakikinggan lamang, hindi binabasa lamang, hindi tinitingnan lamang. Ito'y kinakailangan ay ilagay sa ating puso. Ang puso ang pinakatiyan ng ating kaluluwa. Kung pagkaing espiritual ang ating pag-uusapan, ang dila ang panlasa ng pagkaing nais nating makabusog sa ating tiyan. Ngunit sa pagkakataong ito, at sa araw na ito ng ating Sabbath Day, unang araw ng isang linggo, ito ang itinakda ng Panginoong Hesus sa kanyang mga lingkod. Maging sa aklat ng Gawa ng mga Apostol, ay kanyang sinabi na igalang ang unang araw ng isang linggo. Ang unang araw ng isang linggo sa ating kalendaryo bilang Kristiyano, Henry Lopez, ay linggo. Kaya kung araw ng linggo, tayo po ay sumasamba kay Amang Iskopkos. At kung paano tayo sumasamba sa araw ng linggo, may handog natin ang ating sarili na kadugod-lugod sa Diyos. Malinis na pag-iisip, magandang kaasalan, malawak na kaalaman tungkol sa karunungan ng Diyos, at malinis na kalooban. Sapagkat ang lahat ay malinis sa may malinis na isipan, sapagkat tigib ng kabutihan ng kanyang puso. Ngunit sa masama, walang bagay na malinis, sapagkat tigib ng kasamaan ang kanyang puso. Aklat ng Tito, Kabanatang 1, Talatang 15. Kaya sa araw na ito, sa inyong mapakinggan, maging malinis ang inyong isipan, upang walang masamang dumating sa inyong sarili. Sapagkat kung ang lahat ay malinis sa inyong pandinig, kung ang lahat ay malinis sa inyong kaisipan, malinis ang lahat ng inyong maiimpok sa inyong puso. Kaya pakinggan ninyo ang hiwagang ito ng mabuting balita mula kay Pablo sa aklat ng Gawa. Ay ganito ang kanyang winika matapos siyang maglibot sa Atenas. Ay napansin niya sa mga sinagoga ng mga taga-Atenas ang katagang nakasulat sa dambana ng kanilang sinagoga, sa Diyos na hindi nakikilala. Kaya't sinabi ni Pablo ang ganitong mga pananalita na kasulat sa talatang 24, Kabanatang 17 ng Gawa ng mga Apostoles. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng naroon, ang siyang Panginoon ng langit at lupa. Kaya't hindi siya tumatahan sa mga templong ginawa ng tao kung hindi siya kilala. Kung hindi siya kilala, hindi nananahan ang Diyos doon sa templo na ginawa ng kamay ng tao. Sa ngayon, ang ating templo ay isang tahanan na ginawa ng kamay ng tao. Ngunit,
nananahan dito ang Diyos. Bakit? Sapagkat nakikilala natin ngayon siya. Sa kanyang makahabaging puso at magandang kalooban, ay binais niya na maunawaan natin ang hindi natin naunawaan sa second mystery. Ay maunawaan natin ngayon dito sa third mystery, sa misteryo at ebanghelyo ng Diyos Espiritu Santo. Ang Diyos na sa atin ay pumiling mula pa noong Pebrero 1, 1966 at nananahan sa mga nagpapasakop sa Kanya, sa mga tumatanggap sa Kanyang banal na pangalan at sumasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Maliwanag ang nakasulat sa Aklat ng Juan, Kabanatang 4, talatang 23 at 24. Dumarating ang araw at ngayon na nga na hinahanap ng Ama sa Kanyang mananamba na siya'y sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagat ito ang hinahanap ng Ama sa Kanyang mananamba. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming nagsasabi ang sumasamba sa Espiritu at katotohanan walang Diyos-Diyusan. Ang sumasamba sa Espiritu at katotohanan walang imahin, walang larawan. Yan ang turo ng mga bulaang guro. Hindi ang katotohanan ay pinapaunawa ng Espiritu Santo. Dumarating ang araw at ngayon na nga na hinahanap ng Ama sa Kanyang mananamba na siya'y sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Pagdating ng Espiritu Santo, tutulungan niya kayo na maunawaan ang buong katotohanan. Magwiwika siya ayon sa kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Juan, Kabanatang 16, talatang 13. At ipinapaunawa ni Amang Iskopos ang tunay na pagsamba sa Espiritu at katotohanan ay ang pagtanggap sa pangalan ng Espiritu Santo. Ang pagpapakabanal sa iyong pagsamba sa Diyos sa Espiritu at katotohanan ay ang pagsunod sa Panginoong Hesukristo. At para tayo ay makasunod, ibinigay niya Amang Iskopos ang gabay, ang batas panglinis at ang kanyang 7 Espiritu ay ipinagkahaloob sa wakas ng panahon ito upang makasunod tayo sa daang matuwid na itinuro ng Panginoong Hesukristo. Alisin ang kapalaluan, alisin ang kataasan, alisin ang kaharutan, alisin ang karamutan, alisin ang init ng ulo, alisin ang ngit-ngit sa kapwa-tao. Huwag hatulan ang kapwa-tao, huwag hamakin ang kapwa-tao. Huwag gagawin sa iyong kapwa ang di mo nais gawin sa iyo, patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Simpleng-simple na masusunod kung nasa ating katawan, nasa ating pagkatao ang 7 Espiritu ng Diyos. Unawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral, pananampalataya. Pag iyan ay naunawaan nyo kung ano yung 7 Espiritu ng Diyos, simpleng-simple na matutupad at may isa sa pamuhay ang 11 batas panglinis na nauwi lamang sa isang kahulugan. Ang pang-7, manatiling maamo. Sino ang tinawag na maamong kordero ng Diyos? Di ba ang Kristo, ang Panginoong Jesus, siya ang tinawag na maamong kordero ng Diyos. At gusto ngayon ni Amang Iskopos tayo ang gagampang Kristo, mga bunsong kapatid ni Hesukristo. At kung tayo ang mga gagampang bunsong kapatid ni Hesukristo at bilang Kristo sa wakas ng panahon ito, nakasulat sa aklat ng 1 Juan, Kabanatang 4, talatang 17. Ang pag-ibig ay nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom, sapagkat tayo ay tulad ni Kristo habang nasa daigdig pang ito. Nang si Jesus ba ay maging Kristo sa gitna ng mga Hudyo, siya ba ay nagpatawad sa lahat ng umapi sa Kanya? Yes. Yan ang Kanyang unang winika nang siya'y ibayubay sa krus.
at pinagtulungan ng mga taong simbahan para siya'y mapapako sa krus. Gayong ito ay gusto na ni Poncio Pilato na palayain. Ngunit sumigaw ang mga tao sa udyok ng mga taong simbahan na si Jesus ay ipako sa krus. Kaya nangyari ang kalooban ng tao, hindi ang kalooban ng Diyos. At tinanggap na Jesus ang hatol sa kanya ng tao. At sa kabila ng mga paghamak, pag-alimura at pang-aapit, pananakit na ginawa sa kanya, unang-una niyang winika sa kanyang pagkabayubay sa krus, Ama, patawarin mo po sila. Di nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya kayo ba nagpatawad na? Kayo ba pag nagagalit ang inyong kapwa, ginagantihan nyo rin ng galit? Kayo ba kapag napopoot sa inyo ang inyong kapwa, ginagantihan nyo rin ng poot? Masamang pananalita na kahit man lamang sa salita'y makaganti? Ang sabi ng kasulatan at ng Panginoong Hesus, huwag niyong gantihan ng masama ang masama. Ibigin ang kaaway at ang tunay na pag-ibig, sabi ng Panginoon, hindi gumagawa ng masama kanino man. Amen? Amen. Ang daming baksak yan, mga kapatid. Kahit matagal na, kaya mga Scopus, baksak pa rin. Dahil batas ng damdamin ang sinusunod, hindi ang batas ng Diyos. Ano ang sabi sa Aklat ng Mga Ngaral, Kabanatang 10, Talatang 2, ang matalino ay inaakay ng kanyang isipan tungo sa kabutihan, ngunit ang mangmang ay inihila ng kanyang damdamin tungo sa kasamaan. Kaya kung pananampalataya ang pag-uusapan, huwag niyong pananaigin ang damdamin. Ang laging pananaigin ay isip. Isip na kung taglay niyo na ang pag-iisip ni Kristo. At iyan ang pinagsisikapan ni Amang Scopus na ating matutunan. Mapasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ang pag-iisip ni Kristo ay ganap. Dahil nasa Kanya, ipinagkaloob sa Anak ang lahat ng nasa Ama upang turuan ng Anak paano sasambahin ang Amang nasa langit. At ngayon, yung Amang nasa langit ay bumaba na. At tayo binibigyang pagkakataon. Dahil sa kanyang pagkababa noong Pebrero 1, 1966, walang maliligtas. Walang pwedeng magtagumpay na makamit ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Dahil lahat tayo ay dinatnang mga patay. Patay sapagkat patay ang pananampalataya. Ngayon, ginanap ni Amang Scopus ang third mystery upang dito sa third mystery matipon sa koral na ito ang mga nais maghanap sa Diyos. Dito masumpungan. Dito'y makakapiling sa hamak na tahanan. Makakapiling ang Diyos. May kasabihan tayo, we have a common saying na aanihin mo ang palasyo kung ang nakatira ay kwado, mabuti pa ang kubo kung ang nakatira ay tao. Kaya mga Scopus, aanuhin ko magandang templo kung ako'y kinakalaka lamang. Mas pipiling ako sa mga dukha at mga dampa tulad nito. Ako'y pinapupurihan at pinararangalan. Pinupuri ba natin siya mga Scopus? Pinaparangalan ba natin siya? Naihahandog ba natin at pinagsisikapang bang maihandog ang ating sarili na kalugod-lugod? Kaya mga Scopus, nakasulat sa aklat ng Roma, Kabanatang 12. Ganito ang nakasulat, mga minamahal na kapatid. Pamumuhay Kristiyano. Mula sa talatang 1 hanggang 2. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako ay namamanhik sa inyo
ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Nang dumaba si Evangeliscopus, tayo mga patay, hindi buhay. Buhay dahil kumakain, buhay dahil umiinom, buhay dahil nakakakita, nakaririnig, ngunit patay dahil sa pananampalataya. May mga gawa tayo. Yes, arami nating gawa. Dahil patay daw ang pananampalataya na walang kalakip na gawa. Anong gawa ba ang tinutukoy ng Panginoong Hesus? Gawa ayon sa Kanyang aral at turo. Ngunit kung gawa ayon lamang sa aral at turo ng Diyos, hindi yun matuwid sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, yung utos niya ang ating gagawin, hindi ang utos ng tao na lumalabag sa utos ng Panginoon. At dahil diyan, nawili tayo sa mga katuruan ng pride. Ang akala natin lahat ng ating ginagawa ay sapat na ang prosesyon, sapat na ang nobena, sapat na ang karakol, sapat na ang pasyon, sapat na maalala natin siya kung mahal na araw. Ngunit sa pagtuturo at pag-aaral natin, nabatid natin lahat pala ng yun ay kasalanan. Kasalanan ang mga gawa na hindi naayon sa pananalig. Na ang ibig sabihin, nakasulat sa aklat na Roma chapter 14 verse 23, last sentence, kasalanan ng mga gawa na hindi naayon sa pananalig. Na ang ibig sabihin, kasalanan ng mga gawa na hindi aral at turo ng Panginoong Hesus. At lahat ng ating kinamulatan sa malaking simbahan ay aral at turo lamang ng mga private. Hindi aral at turo ni Kristo. Nangyari ito, nalinlang ang ating mga ninuno sapagkat hindi naman sila nag-isip. Hindi sila nag-isip. At tayo man, hindi na nag-isip. Ngayon lamang tayo nakapag-iisip dahil nakikinig na tayo sa pagtuturo at pagpapaalaala ng Espiritu Santo. Ngayon lamang tayo nakapag-iisip. Itutuloy ko ang sabi, ito ang karapat-dapat na pagsamba nyo sa Diyos. Ialay yung ating sarili na kalugod-lugod, handog na buhay, banal sa Kanya. Ngunit, lahat tayo patay. Ngayon, nahabag sa atin ng Diyos. Nahabag, binibigyan tayo ng pagkakataon na mabuhay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. Nakikinig ba kayo? Iglesia ba kayo? Sabi ng isang sekta, sila lang may kaligtasan dahil sila lang Iglesia ni Kristo. Kaso mo, hindi naman nila tinatanggap na si Kristo ay Diyos. Meaning, ang kanilang Kristo ay tao lamang daw. Tayo, hindi. Tao nga si Kristo, ngunit siya yung Diyos na totoo, na nag-anyong tao sa gitna ng mga Hudyo. Maliwanag yung nakasulat. Sa pasimula, ang Diyos ay Berbo, at ang Berbo ay ang Diyos. At ang Berbo ay naging tao. Ang salita ay naging tao. Kaya si Jesus ay Diyos, nag-anyong tao upang mabigyan tayo ng halimbawa na marapat tularan. Nakasulat sa aklat ng Pedro, unang aklat ni Pedro, kabanatang 2, talatang 21, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, binigyan kayo ng halimbawa na marapat tularan. So, ngayon, tinuturuan tayo ni Amang Scopus ng banal na Espiritu ng Panginoong Hesus na sumasa atin. Tinuturuan sa tayo, ipinapaalala ang lahat ng aral at turo niya nung siya'y maging tao sa gitna ng mga Hudyo, sa gitna ng mga apostoles. Ngunit Diyos ng totoo, nagpakahirap at nagbata. Ngunit, naniwala lamang ang mga taong simbahan nang siya'y mamatay sa krus. Patay na, pinaniwalaan. Pero dahil pa rin sa takot na sila dumugi ng tao, gumawa pa rin ng paraang katotohanan na huwag mahantag.
Ang katotohanan ay manatiling lihim. Kaya hanggang ngayon, doon sa Judea, usap-usapan na ninakaw lamang ang bangkay ni Jesus, hindi totoong nabuhay na muli. Kaya sila nanatili sa kadiliman. At tayo nanatili rin sa kadiliman dahil sa mga maling turo, mga maling pananampalataya. Dahil hindi natin nagawa ang gawang marapat nating isapamuhay batay sa aral at turo ni Kristo Jesus. Dahil doon, dinatan din tayong mga patay. Ngunit, ano ang sabi sa aklat ng Tesalonika? Maging handa sa pagdating ng Panginoon, sa wakas ng panahon, sa huling tunog ng pakakak, sa isang iglap, sa isang sandali, ang mga patay ay mabubuhay. At tayo mga patay na mabubuhay, kung may pandinig ka sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. Iglesia, salitang Kastila, sa wikang Tagalog, mananampalataya. Meron ba tayong baguhan, ng mga kapatid? Baguhan po kayo? Kapit po kami ni Ate Lita. Siya, kapatid? Kapatid ni Ate. Kaibigan. Kay salamat sa kayo dumalo. At sinasabi ko sa inyo, hindi kayo manghihinayang kung inyong maunawaan. Wala kaming gustong hamakin o siraan, ngunit kailangan sabihin namin ang katotohanan. Dahil kung hindi namin sasabihin ang katotohanan, bubulahin lamang namin kayo para kayo hindi masaktan, para kayo manatili rito, huwag kayong masaktan, ay bubulahin namin kayo. Hindi bubulahan ang sa katotohanan. Pag sinabing katotohanan, salita ni Kristo ay ating iyahin. Masaktan ang mahasaktan. Matuto ang nais matuto. Mabuksan ang kaisipan ng natutulog. Magising ang natutulog. Kaya tandaan niyo po, bato-bato sa langit, tama ay huwag magagalit. Ang apikon, tama. Kaya tandaan niyo po, lahat tayo rito ay Kristiyano. Lahat tayo ay Kristiyanong naligaw. Naligaw sapagkat Kristiyano tayo, ang sinusunod ay turo lamang ng tao. Ngunit ngayon, ang ating pagiging Kristiyano para tayo ay may handog natin ang ating sarili na buhay at kalugod-lugod sa Diyos. Tinuturuan tayo ng Espiritu ng Panginoong Jesus na maalala at ipaalaala ano ba yung aral at turo ng pananampalataya mula kay Kristo. At yun ang ating pinagsisikapan na mabuhay sa ating isip at sa ating puso. Sa ganoon, pag ito ay sumainyo ng isip at sumapuso, mabubuhay ang inyong pananampalataya. Kaya yung mga patay na buhayin, yun yung patay ang pananampalataya. Hindi yung nasa simenteryo na nakalibing na. Wala nang pandinig yun. Kung ano ang kanilang ginawa nung siya nabubuhay pa bilang tao, yun na ang magiging kahatulan nila. Pero tayo, buhay pa tayo, may tsansa na magsisi, mag-repent, no, at magbago ayon sa aral at turo ni Kristo. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. At tayo nandito para matutunan ano ang tamang pamumuhay ng naaayon sa salita ng Diyos. Diyos sa pamamagitan ni Kristo, hindi sa pamamagitan ni Moises. Dahil yung salita ng Diyos sa pamamagitan ni Moises, tapos na yun. Hindi pa tayo tao noon. At inamen ng Diyos nang siya'y magkatawang tao, ay nag-amen siya. At ang amen na yan, yun ang bagong tipan. Ang aral at turo sa mga Kristiyano. Kristiyano ang tinawag dahil naniwala kay Kristo. At ang naniniwala kay Kristo dapat ay sumusunod sa aral at turo ni Kristo. Doon tayo naligaw. Tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Ngunit ang sinunod natin, aral lamang ng tao, hindi aral ni Kristo. Dahil diyan, tinatnan tayong mga patay. Patay ang pananampalataya. Kaya sabi ng Apokalipsis, kung may pandinig kayo,
Tingin nyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang may pandinig, mabubuhay. Kung isa sa puso ang napakinggan. Kaya tandaan nyo mga minamahal na kapatid, mapapatotohanan ko sa inyo sa araw na ito na hamak man at hindi ito magandang templo, Diyos ay naandito. Si Amang Iskopos ang nagsabi, hindi ako nananahan sa malaking simbahan. Hindi ako nananahan sa malaking templo pagkat ako'y kinakalakan lamang nila. Pinagbubundatan ng tiyan at pinagpupunuan ng lusa. Eh sino, sumasaan po kayo? Sabi ko kay Ama, sumasaan po. Kapilin nyo. Kahit sa hamak na tahanan, ako'y baba kasama kayo. Upang iparamdam sa inyo, ako'y andito na sa lupa at naghahanap ng mga anak na sa akin ay magpapakukok. At tayong lahat na nandito ay nagpapakukok kaya mga Iskopos. Noong tayo ay nasa second mystery, marami sa akin, siguro lahat naman tayo mabait, di ba? Sino hindi mabait? Noong tayo nasa second mystery. Sa ngalan ng Anak, Jesus, Lord, iligtas mo kami, Lord, patawarin mo kami. Lahat tayo, di ba? Nananampalataya. Ang sabi sa kasulatan, ang diablo man ay sumasampalata rin sa Diyos at nanginginig pa. Ang diablo na tinatawag ay ang tao rin. Tao na namumuhay na labag sa aral at turo ng kanyang pagka-Diyos sa pamagitan ni Kristo. Kaya, sino ang bibigay ko example? Si San Pedro. Apostol ng Panginoon, pero hinahadlangan niya ang kamatayan na winika ng Panginoon na siya ay mamamatay. Hinahadlangan niyo ni Pedro. Ano ang sabi sa kanya ng Panginoon? Lumayo ka, Satanas. Ang sinasabi mo sa tao, hindi sa Diyos. Kaya ang tinatawag ng diablo, mga tao na namumuhay ng kontra sa aral at turo at halimbawa ni Kristo Jesus. Huwag kayong magagalit. Ang sabi nga ng ibang bilangguro, ang malalaking simbahan ay pinapanahanan ng diablo. Ang Vatican daw ay pinapanahanan natin ng diablo. Lalo na lahat ay namumulitika. Mga pare, madre, naninira dahil namumulitika. Hindi ganoon ang lingkod ng Diyos. Ang lingkod ng Diyos sa gitna lagi. Namamagitan para sa kapayapaan. Sino nakakaalam sino ang matuwid? Sa gawa, malalaman nyo kung sino ang matuwid. Paano manalita ang taong matuwid? Paano tumakbo ang pag-iisip ng taong matuwid? Ngunit ang mga taong anak ng sanlibutan at ng diablo, mapanira. Mapanira. Laging mahatol, laging nagmamapuri. Maintindihan niyo mga kapatid. Kaya si Amang Iskopos, naintindihan ko at naabot ko nang sabihin niya, di na ako nananahan sa malaking simbahan. Sa malaking templo, magandang simbahan. Wala ako naman. Nakapiling niyo ako na kayo'y tumatanggap sa aking bagong pangalan at nagsisikap na maitama ang pananampalataya na namatay ay mabuhay sa bisa ng aral at puro halimbawa ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Kaya maunawaan niyo mga minamahal na kapatid, ang sabi, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti na kalulugod sa Kanya at talagang ganap. At sabi sa 1 Corinto, chapter 15, verse 2, ay ganito, mga kapatid, sa pamamagitan ng mabuting balita, ay naliligtas kayo. Ano ang mabuting balita? Ang Ebanghelyo. Ebanghelyo sa wikang Griego,
Ebanghelyo sa wikang Kastila, mabuting balita sa wikang Tagalog. Katulad ng Katolika, salitang Kastila. In English, Catholic. Pero originated yun from the Spanish word Katolika. Sa wikang English, ang Katolika, universal. Santa, sa wikang Tagalog, banal. Sa wikang English, holy. Iglesia, salitang Kastila, sa wikang Tagalog, mananampalataya. Sa wikang English, church or believers. Tayo ba ay Church of God? Are we the Church of God? Yes. Tayo ang mga mananampalataya ng Diyos. Pagkatalungan niya ng bulaan. Wala raw nakasulat na Iglesia ni Cristo. Ang nakasulat daw ay Iglesia ng Diyos. Pinagtatalunan niya ng mga bulaan. Naghahamakan pa. Nagdudruan pa. Pareho lang yun. Si Cristo ba ay Diyos? Yes. Kung si Cristo ay Diyos, Iglesia ng Diyos, yun din yun. Hindi dapat pagdibatihan, hindi dapat pagmagalingan, hindi dapat pagtalunan, pagkat hindi nalulugod ang Diyos sa nagmamagalingan, nagpapaligsahan, nagdidibate, pinagtatalunan kung sino ang matuwid. Pareho hindi matuwid ang nagtatalo. Ang nagdidibate, pareho yan ligaw. Amen. Amen. Kahit nga itong mga bulaang guro, sinisiraan pa si Jesus. Si Jesus daw ay nakipagtalo din. Si Jesus daw ay nakipagdibate rin. No! Hindi yung totoo. Si Jesus ay maamo. Hindi siya tatawag maamong kordero kung siya ay nakipagtalo, kung siya ay nakipagdibate. Nakasulat, Mateo chapter 12. Mga minamahal na kapatid, ganito ang sabi. Pero bago ko, babasahin ko muna sa inyo at tataputin ko itong verse 2 ng Kabanatang 15 ng 1 Korinto. Sa pamamagitan nito, mabuting balita, naliligtas kayo kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinaral ko sa inyo. Liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na hindi iniisip ang inyong sinampalatayanan. Nag-isip ba mga nuno natin? Hindi. Bakit mag-iisip? Bawal naman noon ang Bible. Kaya kung ano iutos ng pare, ng mga Friday, susunod na lang ang ating mga nuno. At iyon ang pinamana sa ating mga magulang. At ipinamana sa atin. Ngayon, natagpuan na natin ang katotohanan. Huwag na nating ituro pa ang alam nating mali. Kaya mamaya, may bibinyagan na isang sanggol. Sana ang sanggol na ito mapalaki sa tamang pananampalataya. Hindi lumaki sa maling pananampalataya. Ang tama lang yun. Tawagin mong Jesus. Yung gawa. Ang mahalaga ay gawa. Naunuhan niyo po, ang sabi sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 5, talatang 8 at 9, ang ikaliligtas natin ay ang pagsunod sa Panginoong Jesus. Ganito ang nakasulat, bagamat siya'y anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. Pagtitiis ba tinuturo sa atin yung mga Skopgos? Ano ang puhunan sa para makamit ang pamanang natatago, dakilang gantimpala, buhay na walang giyang katawang panglangit, na hindi na makatitikim ng kamatayan sa anong uri ng pamaraan? Ano ang puhunan? Hirap, sakit, at pagtitiis. Hirap, sakit, at pagtitiis. Si Jesus ba ay nagtiis? Sa makasunod lamang sa kalooban ng amang nasa langit, pinakita niya paano titiisin ang lahat. Paghatol ng kapwa-tao, paghamak ng kapwa-tao, pagsalita ng masama na siya'y naalih ng masamang espiritu. Tiniis lahat yan ng Panginoon. Hindi siya gumanti. Yumuyuko lang siya. Ang tao, naku, hindi yuyuko, didilatan ka. Diba? Pati, nanlalaki pa ang mata. Dahil kasama pa yung talantik ng dila na napagkatatalim. Ganoon ang tao pag nagagalit, pag hinama, pag inapi.
hindi pa aapi. Si Jesus ba nagpaapi? Yes! Pero hindi siya ng api. Hindi siya gumanti. At iyon ang gusto ni Amang Iskopos na ating matularan. Kaya nga ang sabi, ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos, sapagkat ang si Kristo ay magtiis, binigyan kayo ng halimbawa na marapat tularan. At sa Hebreo chapter 5 verse 8 and 9, bagamat siya anak ng Diyos, natutuhan niya ang tunay na kahulugan ng pagsunod sa pamamagitan ng pagtitiis. At nang maganap niya ito, siya'y naging walang hanggang tagapagligtas ng lahat ng sumusunod sa iyo. Tayo ba'y nakasunod? Sa second mission, nakasunod ba tayo? Hindi. Nakasunod tayo sa Friday. Amen? Gamit yung pangalan ni Jesus. Pero mas sinunod natin yung utos ng Friday. Mag-procession kayo, mag-novena kayo, mag-fiesta kayo, mag-Santa Cruzan kayo, magbasa kayo ng pasyon. Lahat yan, pinagdaanan ko. Pero bakit andito ako ngayon? Kasi nagising ako sa katotohanan. At kayong naandirito, naghahanap din ng katotohanan at ang iba'y nagising din sa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Ngunit ang salita ng Diyos, ang katotohanan, yung salita sa pamamagitan ni Kristo. Yun ang katotohanan na ating binubulay-bulay sa ating pagsamba kay Amang Iskopos, na matutuhan natin ang tamang pananampalataya. Yung patay na pananampalataya ay mabuhay upang mapabilang tayo sa mga mabubuhay na mga namatay. Amen? Amen. At pagka nabuhay, you are a born again Christian. Nakasulat ba, mga kapatid? Nakasulat, Aklat ng Juan, Kabanatang 3, ang sabi, nag-usap si Nicodemo at ang Panginoong Jesus. Isang gabi, pinuntahan ni Nicodemo ang Panginoong Jesus. Mula sa Kabanatang 3, talatang 5. Sisimulan natin sa talatang 1. May isang Pariseo at pinuno ng mga Hudyo na nagngangalang Nicodemo. Isang gabi, siya'y nagsadya kay Jesus. Rabbi, sabi niya, guro ang ibig sabihin. Guro, sabi niya, nalalaman po namin kayo ay isang gurong mula sa Diyos, sapagkat walang makagagawa ng mga kababalaghang ginagawa ninyo malibang sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. Paano pong may panganak muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo. Sinasabi ko sa inyo, wika ni Jesus, maliban na ang tao ay ipanganak sa tubig at sa Espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman, at ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangang ipanganak na muli. Taas ang kamay, gusto siya ipanganak na muli. Ayaw? Oh, si sister mabuti pa itong dalawang ito na bisita natin, nagtaas ng kamay. Meaning, naiintindihan yung aking sinasabi. Kayo, matatagal na kayo hindi nagtaas ng kamay, hindi pa rin naiintindihan. Ulitin ko, sino ang gusto ipanganak na muli? Kung hindi pa sasabihin at liliwanagin na hindi tataas ang kamay dahil natatamad. Sakit po yung Nakain naman kayo pagdating sa ba? Malaki ka na. Oh. Ako, nakatayo sa kabila na masama ang aking tiyan. Dahil inaasahan nyo na ako'y tatayo. Di ba? Sister Maria Victoria, how are you? I'm doing fine po. You're doing fine. Very good. Huh? Huwag papansinin ang makapagbibigay sa inyo ng stress. Huwag papansin.
Matutuhan nyo ang aral ni Amang Iskopkos, magbulag-bulagan, magpipipipihan, magbingi-bingihan. Ang ibig sabihin, huwag niyong papansinin ang mga bagay na magbibigay sa inyo ng kasalanan. Amen? Amen. Nakasulat yan. Sa Old Testament, nakasulat yung huwag pansinin ang mga bagay na inyong ipagkakasala. Ang ibig palang sabihin noon, yung sabi ni Amang, magbingi-bingihan, magbulag-bulagan, magpipipihan upang huwag kayong magkakasala. Yun ang ibig sabihin, huwag pansinin. Kaya tandaan ninyo, ano ang papansinin nyo, edi yung maliwanag, yung katotohanan, yung aral turo ni Kristo na ipinapaalala ni Amang Iskopkos. Yun ang ating pansinin upang kayo naisilang na muli, hindi sa pamamagitan ng inyong nanay, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Nakasulat sa aklat ng 1 Pedro, kabanatang 1, talatang 23. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Kung yung salita ng Diyos ay walang kamatayan, tapos ito ang darating, ito ang maiipon sa isip at sa puso nyo. Sa palagay mo, mamamatay ka pa. Sa palagay mo, mamamatay ka pa? Yes, dahil nasa laman ka pa. Si Jesus nga Diyos dahil nasa laman, namatay din. Diba? Kaya, pero, mamatay ka man, may muling pagkabuhay. At pagkay na muling nagkaroon pagkabuhay, hindi nakatawang laman yun. Yun na ang katawang panglangit na ibinigay sa iyo ng Diyos sapagkat nasa iyo ang kanyang kapangyarihan. Inipon mo sa isip at sa puso mo yung kapangyarihan na bubuhay sa iyo na muli matapos mamatay ayon sa laman. Ay mabubuhay ayon sa Espiritu. Amen. Amen. Tayo kapatid, na sana Mr. Pangalan, apelyido mo na asawa ni Telma Libiran, Mr. Libiran. Ano? Dati mahina ka, ngayon malakas ka. Di ba? Pero kahit ngayon malakas, no? Kung hindi ka man naging malinaw ang iyong paningin, ang bahalaga, malinaw ang isip. Narinig mo ba sinasabi ko? Yes. At kapag ito'y nanahan sa iyo, yun ang magbibigay sa iyo ng mahabang buhay. At kung kayo'y mamatay ayon sa laman, huwag magagalit. Huwag magdaramdam sa Diyos sapagkat lahat tayo doon pupunta. Yes or no? Yes. May kanya-kanyang panahon lamang. Maaari ako mauna. Kayo later una. Diba? Kaya ano naman, dahil kung hindi kayo mamatay, hindi maapos sa inyo ang muling pagkabuhay. Dahil kayo naisilang sa tubig at sa Espiritu. At dito lamang may sisilang sa santuario ni Amang Iskopkos ang tunay na born-again Christian. Hindi yung mga born-again Christian sa second ministry, hinahabak ang mga imahen. Dinudusta ang mga larawan at imahen ng mga binanal ng Diyos sa second mystery. Mabuti pa raw ay sibakin at ipanggataw may pakinabang pa. Nakasulat sa aklat ng Timoteo tungkol sa mga bulaang guro, sa wakas ng panahon sila'y magiging lapastangan sa mga tagalangit. Mga tagalangit na ang mga imaheng yan. Nilalapastangan nila dahil hindi nila naunawaan ang nakasulat at ang panahon ay magkaiba. Iba ang panahon ng mga apostol at iba ang panahon ng mga Israelita sa ilang. At iba ang panahon ng mga Israelita na makapasok sa lupang pangako. At iba rin ang panahon ng siya ay pumiling sa gitna ng mga Hudyo bilang Mesiyas. At lalong iba ang panahon ngayon. Amen? Kaya paunawaan niyo mga minamahal na kapatid, dito lamang sa santuario ni Amang Iskopkos sisilang ang tunay na born-again Christian. Ang mga born-again Christian, ito ang sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. At ang pagsamba sa Espiritu at katotohanan ay ang pagtanggap sa pangalan ng Espiritu Santo.